Guys, tingnan nyo guys ang nangyari sa akin. Kasi nga, nagalit siguro sa akin yung mga higad kanina dahil nagupit-gupit ako doon sa labas. Ngayon, kumusta ang inyong mga araw? At meron tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin ang mga relasyon-relasyon. Ang vlog ko today is yung patungkol guys sa napaka-trending ngayong issue dito na pinag-uusapan. Patungkol ito sa very trending na issue ngayon between ito sa couple na nasa Amerika. Parang iisang state lang sila nilabyanan doon at ng mga in-laws ko. Pero hindi ko alam kung saan kasi hindi man ako familiar. Basta ang alam ko lang itong couple na ito na kung saan ay trending sila ngayon dito. Hindi ko lang alam kung sa mga taga-Amerika dyan kung nababalitaan nyo rin ang news na ito dahil ito ay napakainit sa ngayon na pinag-uusapan kasi involved dito yung kanilang paniniwala din guys when it comes sa arranged marriage. So sana ito ay pumukaw na rin sa kanila. Yung bang nandoon pa rin sila sa kanilang paniniwala, hindi nila maiwan-iwan. Kumbaga is gusto nilang i-apply generation to generation. Pero meron talaga na hindi na nababagay at hindi na sana dapat ipipilit pa na merong isang kalahi nila na nag-share nito guys. Paano ko ba sasabihin yung gusto niya mag-spread ng awareness between sa mga parents ngayon or sa mga family na gustong ipilit yung kanilang family member or yung anak na babae, anak na lalaki na ikasal sa kay ganito dahil mayaman, dahil may pera, dahil maganda ang buhay, na hindi naman kilala nila ang isa't isa. Ganon kasi yan sa arranged marriage na once naging success sila sa pag-match sa babae at sa lalaki, parang napakalaking bagay yun sa pamilya. So ganito guys ang nangyari. Itong 28 years old na Nepali na registered nurse, bata pa no, na may 10 months old na anak sa kanyang asawa na military. Hindi ko alam kung ilang taon ang lalaki. I think 31 years old, something like that. Pero mukhang matagal na siya sa US dahil parang naging police siya and naging military, ganun. So ngayon guys, 8 days na po siyang nawawala. 8 days na yan na nawawala siya. Wala man lang ni-report na ginawa ang asawa niya. Until na may mga syempre, family, friends na talagang hinahanap siya. Syempre for 8 days, may mga tao talaga maghahanap sa kanya, may mga nakakausap siya. Guys, nawala na siya for 8 days. Yung asawa niya, kino-question ngayon, bakit wala ka malang nag-report? May anak pala kayo na 10 months old. How come na wala kang may ginagawa? And tinanong din yung asawa niya kung saan niya last nakita yung asawa niya. Ang sagot ng asawa niya, somewhere daw sa church banda, yung ganon-ganon. So ngayon, syempre, pagdududahan ang asawa niya dahil syempre 8 days nang nawawala yung asawa mo, bakit hindi ka malang gumawa ng way and military ka pa, ganito, ganyan-ganyan. So yung anak mo ba, hindi rin ba naghahanap sa asawa mo? Sabi niya, hirap din, naghahanap din, ako nga din, ganun din. For 8 days, hindi niya talaga or hindi talaga siya nagpakita na worry siya or naghahanap siya. And tinanong siya, anong message mo kung baka nanonood yung asawa mo sa ngayon? So sabi niya, message niya daw, kung ano man daw yung issue, umuwi na daw para mapag-usapan at mag-fix daw nila. So sabi niya, just be calm, mga ganito bla bla bla, ganitong mga excuses ang mga sinasabi. So ngayon guys, parang mayroon na lang balita na kinuha na siya talaga ng mga police and yung baby niya kinuha na rin. Pero yung asawa niya parang hindi pa rin nakikita talaga kung saan. So ngayon guys, mayroong nag-share dito na kalahi nila na ganito guys yung post So guys, niya. basahin natin. This message is for both men and women dealing with toxic relationships. There is always life after divorce or separation. But let me be clear, I'm not saying divorce is always the answer. Marriage can be a beautiful thing. However, no one should stay in an abusive relationship that could put their life at risk, regardless of gender. I often hear people say, I don't think they would kill me. Testuta. May word siya na nilagay na Nepali para lalong mas maintindihan. Testuta gardain. But anything could happen in the heat of the moment. If mamata, mamata kasi yung name nung girl guys, had known things would get so bad, she might have chosen to live separately and we would known where she is now. Tama nga naman ano. Syempre 'di ba kung alam niya may mangyayari sa kanya, pipiliin niya pa rin ba magstay? Syempre hindi, 'di ba? Dahil syempre hindi niya in-expect na may something na mangyayari sa kanya. The lesson here is important. Don't wait until it's too late. Don't stay until you figured everything out. Your safety comes first. Mayroon naman siyang panawagan sa mga parents. To all the parents out there, please support your children's decision instead of pressuring them to stay in toxic relationships. Just because samaj ma ke izat hola, stay hubuda budi ko, jagada paral ko ago. Hindi ko alam actually yung anong meaning nito guys, but parents, it's time to learn all those outdated beliefs. Pero iba kasi yung iba dito sarado talaga ang utak
stuck guys. Yan ang mahirap. Kaya yung iba dito guys, tinatapos na lang nila yung buhay nila. Kasi syempre, hindi na nila ma-express sa family nila emotionally. Kasi sa totoo lang guys, iba sila when it comes emotionally guys. Yun ang nanonotice ko sa kanila. Sa totoo lang, iba sila emotionally. Parang hindi sila yung parang andun to full support. Yung ganun ba? And remember, social media doesn't always show the truth. Because a couple looks happy in pictures doesn't mean they actually are. Look at mama's pictures below. They look like perfect happy couple. Be kind to one another talaga, kasi hindi natin alam kung ano yung dinadala ng bawat isa sa atin, kung ano yung battle na hinaharap natin sa ating buhay. Yung iba basta na lang makahusga, yung iba basta na lang makasabi, yung mga ganun ba? Pero kasi ganun talaga yung tao judge at magja-judge talaga sa'yo sa social media. Yung iba mabilis lang mag-isip na kung ano-ano, and diba? Divorce should not be seen as something shameful. Unfortunately, many people see divorce as failure, but realizing that a relationship isn't working in choosing to be happy takes a lot of courage, and that should be respected. There is always life after divorce. It's not just about surviving, it's about thriving. Ngayon, bigyan na rin nila freedom yung mga ganitong generation. Alam nyo guys, i-share ko lang din sa inyo, napakarami ko nang na-witness sa kanila dito na ngayon lang kinasal, the next day naghiwalay na. Tapos meron ding nakikipagrelasyon, inayawan ng buong pamilya ng babae dahil hindi nila ka-level. Means, alam nyo na ibig kong sabihin, kasi alam nyo naman ang buhay nila dito. So yan yung pinakapangit guys na sa kanilang masasabi kong community dito. Pag pumatol sila sa hindi nila kalahi, sa hindi nila ka-level, at depende talaga guys sa pamilya. Depende talaga sa pamilya guys. Pero ito talaga yung pinakamin na mali minsan sa mga pamilya dito. Ang presahin nila ang mga anak nila na ipakasal sa kahit ayaw man ng mga anak nila. Kaya ang ending minsan, ganito ang nangyayari. It's either tapusin niya buhay niya or napilitan lang. Kahit matagal na silang nagsasama, sige pa rin, magulo pa rin. For the sake lang na hindi masaktan ang mga magulang na nag-ayos nito at hindi lang masira ang relasyon. Yung ganun marami ng marami na kasing madadamay. Pag mag-decide siya na hiwalayan, so ano ba ang gagawin niya? Kasi alam niyo ba kung bakit? Yung ibang mga anak, ganun na lang nila kamahal ang kanilang mga magulang kung kaya't sinusunod nila guys. Parang halos lahat ibibigay nila. Totoo yun guys. Pero ikaw naman kung alam mo naman ay hindi tama at alam mo yung sa sarili mo hindi ka masaya. Believe ako sa mga ibang kalahi nila dito na talagang ang lakas loob na ipaglaban ang ganito, ipaglaban ang ganyan. Kasi yung ibang mga parents guys, tanggap naman nila yun Pero may mga iba talagang mga magulang dito guys na iba talaga. Iba, kumbaga sarado ba? Mawa si Juan ng cornflakes. Binigyan niya ako. Kaso lang parang ang dami. Tapos walang lasa, guys. Yan pero okay lang akainin pa rin natin. Ito yung binili namin. Thank you, anak. Hindi na rin ako magluluto ng dinner. Ulam naman kami. Si Juan. Today, hindi ako nagluto. Dahil nga may ulam pa kami, diba? Napaka-powerful nung sinulat ng kalahi nila kahit sa Amerika. Kasi makikita mo, may pages sila na ginawa ito. Kasi nga, diba, yung babae. So, ayun, gumawa sila ng pages. Mamita. Yan. And, hindi pa ata siya nahanap until now. Pero yung asawa niya parang nasa kulungan na. And, we will pray for guys na justice will be served talaga. And kawawa yung bata kasi 10 months old pa lang. And alam nyo guys, natulo talaga ang luha ako guys. Natulo talaga luha ako. At very active siya sa kanyang mga TikTok, sa kanyang mga Instagram, and nag-update talaga siya guys. Very very active siya kahit nasa duty siya. Siguro baka nagpapahinga ba siya. So kaya ayun, we will pray for her na sana makita man siya. Sana buhay pa siya guys. May duda na talaga sila na may something na talaga na nangyari sa kanya. And ayun, at saka may balak ata na iuwi sila sa Nepal guys. Yung katawan niya and yung anak niya. I think sa page niya guys, makikita nyo yung name. Find Mamta Kafle, a nurse and a loving mother. Ayan guys, yung kanyang Facebook page. I-click nyo yan and marami kayong makikita. So ayun guys, we'll pray for Mamta Kafle na mahanap. Kafle. Mamta Kafle. Ayan guys yung Facebook page niya. I-check nyo lang na sana mahanap
and justice will be served talaga sa kung ano man at kung ano man ang ano sa kanya, kung may nangyari man sa kanya o may gumawa man sa kanya. We will pray talaga guys, in Jesus name. At kung talagang walang ginawa ang asawa niya, di sana ni-report na niya, di ba? Sabi ko magsha-shoutout ako, di ba? Bukas na lang guys ako magsha-shoutout sa inyo na sa isang vlog ko. So ayun, abangan nyo na lang yung bukas kasi nauna itong vlog ko eh. So God bless you all. I love you and good night. Bye guys.